Ito na po at naranasan natin in fact ang El Nino. Nandito na pong El Nino, tama ho ba Secretary? Po ano po ang plano po ng pamalaan upang mapaghandaan ang lahat dahil ang peak yata niya next year, tama ho ba? Tama po. Ang El Nino ay nangyayari sa Dagat Pasipiko at ito ay nagsimula na gitna ng taon. Pero yung El Nino at epekto nito, hindi natin masyadong pansin dahil yung habagat na galing sa Indian Ocean ay may dalang tubig at yan ang nagpaulan dito sa Pilipinas. Pero nung nagbago ang ihip ng hangin, naging amihan, wala na masyadong tubig yan, walang masyadong cloud. Kaya meron na tayong epekto ng El Nino at magiging mas matindi nga ayon sa forecast ng Pag-asa sa second quarter ng taon. Dahil lumakas po ang El Nino at ang mga model na ginagamit ng iba't ibang scientista ay nagpapakita na posibleng tumagal hanggang second quarter at titingnan pa natin kung mag-extend pa. Pero sa 6 months forecast ay pinakamatindi ang posibleng mga mangyari na dadami pang probinsya na drought condition na 65 or 77% ng total number of provinces by May. Opo. Okay. Ano pong utos ngayon ng Pangulong Marcos Jr. sa inyo? Opo. Dito po sa pangungunahan na ninyong El Nino Task Force, Secretary. Marami pong members ng El Nino team na ginawa early this year, no? At marami na pong na-identify. Meron pong 5 sektor na sinignan pagdating po sa water security, siguraduhin may sapat na supply na kailangan ng tao pagdating sa pagkain, merong stable supply ng pagkain at magsigurado na may affordable na food, no? Na mabibili ang mga tao. Yung energy security naman, maiwasan ang power interruption o mapababa ang insidente ng ganito. Ring sa kalusugan, yung epekto sa tao ng init, mabawasan at syempre, pag-prevent o i-manage yung disease outbreak at yung sunog sa mga tuyong mga pagubatan o damuhan ay maiwasan at siguraduhin yung komunidad ay secure and peaceful kasi maalala mo, minsan may mga gulo-gulo ang mga tao pag wala na masyadong supply ng tubig o pagkain. Ang utos po ng ating Pangulo, yung mga nakapaloob sa dati ng mga nagawa na nasa plano na ay i-categorize into short-term and medium-term at gawin na kaagad. Yung short-term actions bago pa matapos, bago yung mga dumating yung kasagsagan sa second quarter. Pero kailangan ding palakasin ang ating information campaign para yung ating mga kababayan ay sumali at magtipid sa tubig, sa paggamit ng tubig at kuryente. Ano pong mga lugar na pinaka-maapektuhan nitong El Nino, Sec? Pagdating ng May, i-describe ko lang, no, by ang Luzon, except siguro ang buong Luzon ay drought condition to dry spell. Pero ang affected talaga diyan ng drought condition ay buong Luzon, southern parts ng Cagayan Valley at Ilocos Norte, buong Kabisayaan, yung northwestern Mindanao at southwestern Mindanao ay apektado din. Yung eastern side ng Mindanao, oriental at kalagitnaan ito hindi masyado, pero yun, madami po ang probinsyang maapektuhan ito. Opo, isa pong tinitingnan na magiging epekto po niyan, problema sa supply ng pagkain, lalo na ang mga palay. Paano nyo po planong i-address yan? Siyempre, Department of Agriculture po yan. Titingnan po nila yung stocks ng bigas ngayon. Kasi kailangan paghandaan ito kung kailangan umangkat pa o siyempre tingnan din natin yung mga alternate food, no? Kasi sa perspektibo ng health and nutrition, mas nutritious po ang root crops kaysa sa palay.
Opo, opo. at pwedeng gamitin din po yan. May estimated count ba kayo ng probinsyang maapektuhan ng El Nino? Is it right to say around 65 provinces ang affected nitong El Nino all over the Philippines? Ang province po na under drought condition ay 65. Okay. Pag drought condition kasi significant na bababa ang ulan kumpara sa normal. Pero yung ibang probinsya, 6, ay meron ding kakulangan sa pag-ulan, dry spell ang tawag. Aha. No? So, 6 yan at may dry condition naman na mababa rin pero hindi masyadong mababa ang kawalan ng pag-ulan. Ay total dyan ay 72 mga provinces. Ano po ang National Action Plan po dito? Upang masiguro po ang water security, food security, lahat na ito, energy at health. Ayun nga po ang nabanggit ko. Meron po mga detalye yan. At yun po nga ang sabi ng ating Pangulo na paigtingin ang pag-aksyon doon sa mga pwede nang gawin in the short term. No? For example, pagdating ng tubig, kailangan mong ma-allocate yung water supply ng mabuti distribution-wise. Mag-develop ng alternative pang water sources and intensify water conservation. Pagdating sa pagkain, dapat may support ang gobyerno sa food production, magkaroon din ng social protection sa mga affected na farmers and fisherfolk, stabilize ang presyo, mga pagkain, at syempre, siguraduhin yung supply ng pagkain na ay masigurado sa pamamagitan yung ating mga transport ng goods ay hindi apektado din. No? So pagdating naman sa kuryente, ganun din. Dapat maayos ang pag-distribute ng kuryente para konti ang losses at syempre magkaroon ng energy efficiency and conservation. Okay, abiso na lang po sa taong bayan kaugnay sa El Nino, Secretary. Go ahead. Sa ating po mga kababayan ay nararamdaman na po natin ang El Nino at ito po ay posible pang tumindi habang lumilipat tayo ngayon sa una hanggang pangalawang quarter ng 2024 na dapat tayo ay sumali sa pagtulungan sa gobyerno, sa ating individual na aksyon sa pagtitipid sa gamit ng tubig at kuryente.